It's my body. The ultimate space where cinema meets critical conversation. We are not just reading, we are dissecting the cultural discourse. So join our conversation and don't just echo the noise. Be a tinig! Welcome back to episode 5 and the last episode. And today, we're really going to echo the noise. Echo. Tinig. Tinig. So for this episode 5, since last episode na siya, para siyang ending statement kung tawagin. Dito talaga yung pinaka, i-wrap up na natin yung lahat ng bagay, di ba? Yes. So again, we're the Beatbox. Yeah. If Box is yung explain logo. natin, ayan yung logo. Yeah. And kung makikita nyo, syempre, color ng letter box. Tapos yung spelling ng beatbox is capital yung B kasi may meaning yung beat. Kasi be a tinig. In English, be a voice. Parang may voice tayo. Oo. Tapos yung box, parang derived lang siya and parang inspired lang siya sa word na Word play sa letterbox. letterbox. Kasi parang dito, naisip namin sa thesis namin, gusto namin yung final output namin is ma-explore lahat ng senses natin. Kasi diba sa film, yung vision natin, tapos kapag sa vision and earpiece, Vision and auditory. Tapos kapag sa reviews naman, yung vision din natin, ginagamit din natin. And dito naman sa ating letterbox, sa beatbox I mean, ginagamit din natin yung ating hearing. So yung Hearing. boses natin is instead of napapanood lang and napabasa, dito naman ay naririnig. Naririnig. Kaya nga, be a Tinig. So yung, again, yung mga independent films dito sa atin, based sa mga past episodes natin, is talagang grabe yung significance niya no, sa ating, hindi lang sa mundo ng arts, pati na rin sa reality. Kahit sa anong aspekto. May arts talaga. And everything is political. Yes. Everything is political talaga. Kasi ultimo mga films, di ba, meron na silang tinatake ng mga socio-political issues. Tapos grateful din tayo na meron mga festival film tulad ng Cinemalaya na mas nag-amplify ng mga voices ng mga nasa laylayan, yung mga hindi talaga kayang i-express yung voice nila, di ba? Tapos, ano ba yung mga napag-usapan natin tungkol sa mga Cinemalaya, independent films? Letterbox. Ano Like yung masasabi walk sa to sa letterbox? letterbox. Parang letterbox is like yung the best platform for film enthusiasts. Parang easy access, Yeah, yung parang voice out na yung mga ganyan. Yung reviews din in general. Freedom, may freedom siya. Like, tinakal din natin yung Cinemalaya specific 2020. Kasi, doon ulit, after pandemic. After pandemic, siya doon sila nag-start. Doon ulit sila. Face to face. Yeah. So, recap ulit tayo since patapos naman na i-walk through naman natin sa thesis natin. So, yung thesis kasi natin, parang nag-isip nga tayo ng, parang nagkaroon tayo ng idea na
Meron nga bang nabubuong mga gantong discourse pagdating sa mga film reviews? And naisip natin na yung pasok na platform talaga ngayon is yung Letterboxd film review. Parang doon talaga yung makikita natin yung mga film reviews ng mga cinephiles. Hindi lang basta cinephiles, yung mga aware din sa paligid nila. Kung talagang meron bang nangyayari discourse and meron ba talagang movement nangyayari. And therefore, we conclude na meron talaga by using the critical discourse analysis, yung model ni Norman Fairclough. So, doon kasi kay Norman Fairclough, sinasabi niya na yung text is not just a normal text, but also a powerful meaning na pwedeng magkaroon ng change within the society. Ginagamit siya lalo sa mga political issues. Parang challenge nung text yung mga ideologies, existing ideologies dito sa reality natin, di ba? So, ano yung masasabi niyo talaga sa results ng thesis natin and also dito sa podcast natin? Ano siya, ang reviews talaga ay hindi lang siya nako-construct dahil napanood mo yung film or kung nagustuhan mo siya or hindi. Nabibuild ang isang film review based, it may be based on their personal experience, maybe based on real life situations. So, malalim ang film reviews. Hindi lang siya basta like content na mai-post mo lang para lang mabasa ng ibang tao. Malalim talaga siya kung titignan mo versus read. Same with mahalaga talaga siya kasi same with products. Diba need na reviews. Para masarap. Yung reviews, nakakainganyo yan ng another tao na bibili dun sa product. So same as dito sa Letterboxd or sa mga takal natin sa thesis natin, yung mga film at mga reviews na natakal natin is meron talaga siyang relevant. Significant dito sa reality natin ngayon, lalong-lalo na ngayon. And ayun. Sa akin yung yung film review talaga, ano talaga siya. Parang na rin siyang form of study and yung research din. Kasi, ano din siya kasi pag nagre-review ka, doon mo ma-test or makikita yung knowledge ng isang person sa life in general. Like yung mga thoughts niya sa everyday life. Tapos doon pag pumapasok. Kasi yung iba sa mga nagre-reviews, yun nga, personal life. Tapos nako-connect din nga sa previous knowledge or mga alam niya. So, ayun. Tapos ako naman, nare-realize ko dito na marami pang platform, marami pang ways para mag-express ng opinion. Kasi diba, parang based sa ating thesis, sa research natin is ang mga young politicals, I mean not young politicals, pero yung mga Gen Z is yung mga active daw sa online discourse when it comes to political issues, mga government, mga ganyang takal na issues sa social media. Pero at the same time, based din sa nakita natin, yung common problem na nagkikita natin is sila din yung commonly na red tag sa different social media platform, lalo na yung Twitter and Facebook. Parang sila lagi yung nakaharm dahil nga in-express lang naman nila yung boses nila, yung nagsasabi lang naman sila ng movement. Pero they often tag as red tag daw kasi. Tapos, kaya na-realize natin na parang may ibang way pa para mag-express ng opinion na mas safe kung tawagin natin dahil nga may mga nare-redtag sa ibang social media accounts. Lalo na yung film, nakikita talaga natin kung gaano ka-powerful yung film and also yung mga text, mga film reviews, mga kahit pinost mo lang yan ay sobrang powerful na yan. Pwedeng magkaroon na yan ng changes sa buhay ng isang tao kasi personally tayo pa lang, di ba, ang dami na nating na-share na insights. Paano pa kaya sa ibang tao? Doon nating realization Ang daming sabat no? Ang daming nakisali. Pero ayun,
dito parang sa thesis natin, we can conclude na may ibang ways talaga para ma-express and also ma-aware ng ibang tao. Dahil And- through online. And sana maging lesson to, hindi lang sa mga Gen Z, sa lahat ng tao, sa mga filmmakers na gumawa pa ng maraming film para mas maging aware, mas makita kung paano lumalaban ng patas ang mga ibang tao, kung paano namumuhay yung ibang tao, kung paano yung buhay ng mga nasa hindi nakikita ng mga karamihan, and also para maging aware sila sa dapat na maging action, lalo na yung mga hashtags, di ba? Para ma-input nila sa sarili nila yun. Oo, sa sarili mo na bago sa iba. Oo. Yun It naman all talaga. started from within. Grabe ka. Kaya puro ka- Talagang lumala statement na siya. So, since patapos na tayo, first of all, hindi na to first last of all. Last of all. Lastly, Finally. we would like to thank our advisor, Sir Rogel Mazo. Thank you so much for your guidance through this research sa thesis namin. Sobrang laki ng guidance niyo po. Simula nung nawawala pa po kami. From day one. Since day one. Paskas na uwi ka na dyan. And also ang aming professor sa Yes. pagturo po sa amin, si Ma'am Ate Ate Bra. Bra. Thank you so much po. Thank you Sobrang po. laki din po ng part mo sa amin sa thesis project namin. And also sa aming tatlong panelists po, Grace, Doc Gemma, and Ma'am M. thank you so much po for your comments, your guidance na dapat po namin baguhin with our research sa Yes. group namin simula title, Hanggang final. Chapter hanggang one, final, chapter 3, 4, 4, 5. And I hope po na this podcast, and of course, yung thesis namin is mag-bring ng change, hindi lang sa school, hindi lang sa community to, but sa buong society ng Pilipinas para Lalo na- magkaroon ng actions and movement. Lalo And na, sa di ba, world. rare kasi yung topic natin. Oo. At the same time, hindi pa siya ganun natatakil. Kaya, yun din feeling ko yung cause na medyo nahirapan tayo. Medyo nahirapan Previous, chapter natin. And also yung parang critical discourse analysis kasi parang bago Yes, sa bago parinig talaga natin. siya. Na parang hirap niyang gawin na Grabe overwhelmed. talaga siya, parang sarili laban sa sarili talaga yung kalaban mo dito. And sa mga future researchers then, if you want to use critical discourse analysis, just hit us up. No, I mean, you can Click use the this link below. message nyo kami sa Facebook. No, you can Or use sa this letterbox. our thesis as guidance. Follow. Kasi we're sure naman na tong thesis na to is guide din ng mga professional. Yes. Tinuruan kami mga professional namin, mga prof, mga instructors, kaya pwede nyo siyang gamitin as guidance. And also, Sa mga validators. Opo, thank you po sa mga validators po namin. Kundi po dahil sa inyo, hindi po kami makakapag-start ng data analysis namin. ano po ba? Sa atin, sa'yo. Leader. Sa inyo. Leader. Kayo sa kanya. Sobrang happy na Hands-on, the best. Sobrang Totoo wow. niya. Hands-on, pero sobrang luwag din. Oo. Thank you so much. Hands-on siya na hindi Nasakto kami lang. hindi kami napipilit kumilos kasi Pero- alam mo yung luwag niya yung Hindi na siya ganun ka-strict. hindi terrorize, Oo, hindi hindi ka siya matatakot. nakaka-pressure. Pag ka pupunta to Final and last sentence. Last sentence. last ano Like powerful bitaw. change is literally in the hands of those who dares to speak powerful and unafraid. Like, Haba naman. in short, nasa kamay natin ang pagbabago. Hindi, pero totoo yun, nasa kamay natin yung pagbabago, lalo na tayong mga kabataan. Pwede tayong makibaka, makiprotesta in so many different ways. We just have to explore and we just have to have ourselves informed. Mahalaga yon na lagi dapat tayong
may alam, dapat tayo laging makialam. Kasi at the end of the day, lahat naman ito ay para sa atin, para sa kinabukasan nating lahat. Yes. At the same time, dapat ang change ay magsimula din sa government. Yes. Sa nakakataas, actually. Then, makinig kayo sa taong bayan kasi sila ang dapat paglilingkuran nyo, hindi kayo ang paglilingkuran namin. And of course, ayun. Siyempre, aside sa government, as an individual, ano siya, mag-start yan sa'yo. Be a kind and decent person in as a, ano, Dapat na member may, ng society. dapat may initiative ka Yeah, rin. initiative. Kasi we all know naman yung current status ng ating country when it comes to economy, governance. So, Justice. ayun, vote wisely kasi nga, sabi nga ni Rizal, ang kabataan. Asa ng bayan. Tama na. Hindi nga sabi ko kanina, kailangan mag-take ka ng action ngayon. If not now, Well, Ako yung simpleng-simple, be a team. Kasi maraming, lalo na yung mga kabataan yun. Pero hindi mga kabataan, pero kasi, di ba parang Kabataan. yung mga next generation, parang sinasabi nila na matatapang daw, di ba? So actually, Sensitive daw. I think it's good na matapang sila, na bumoboses. Kasi, dapat be a team. Dapat maging boses tayo ng bawat isa, kung ano mang generation niya, para mag-speak out kung ano ba talaga ang tamang gawin, tamang action, at tamang gawain sa mga bagay-bagay, lalo na dito sa tubig. sa mga gantong sitwasyon, wala nang color yan, wala nang partido yan. Disclaimer yun. Oo. Maglalagay kami ng disclaimer na we do not have any political party na kinakampihan Oo, or kasi political person. hindi kami pro-politicians or anything. We're pro-Philippines, we're Yes. pro-Filipinos. pro Lahat, people. Yes. oo. Parang lahat to para sa kapwa natin Pilipino. Yun lang naman din ang gusto ng karamihan sa mga kabataan na nagpa-participate sa mga ganyang bagay. Kasi syempre, tayo rin naman makikinabang dyan, may mga susunod na generation. So might as well, diba? Ngayon pa lang, bumoses ka na. Kasi nga sabi ni Irvin, if not now, when? Time is now. The time is now, yeah. Tama, the time is now. And mag-wrap up na tayo. Introduce yourself. Hi, once again, I'm Dave. I'm Yesha. I'm Irvin. And I'm Maha. This has been the group 4 of ABC 401. Yes. And with the This is thesis title na Blackpink. Critical Discourse Analysis of Letterboxd Reviews on Selected Cinemalaya 2022 Films. And this is B. Atini.